Si Is ay isang lalaking nag-iisa na sa wakas ay nagkaroon ng kasintahan, ngunit pinagtaksilan siya at sinaktan ng matindi sa unang date nila. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang muling buhayin siya ng isang reyna ng mga demonyo bilang isang napakalakas na demonyo upang lupigin niya ang kanilang mga kaaway sa araw at magbigay ng kanyang kalinga sa gabi. Nagsisimula ang kwentong ito kay Is na nangangarap na magkaroon ng isang kasintahan na nagtatrabaho sa isang online platform kasama ang kanyang mga kaibigan, nang bigla siyang magkatitigan sa isang kaakit-akit na babaeng may pulang buhok na nagngangalang Riz at nahulog ang loob niya rito dahil naaayon ito sa lahat ng kanyang pamantayan. Ngunit alam niyang hinding-hindi niya ito makukuha dahil ito ang pinakapopular na babae sa eskwelahan na may kapansin-pansing hugis ng katawan na tila hindi kayang ilarawan ng mga equation ng isang bilog. Nalaman din niya sa kanyang mga kaibigan na siya ay isang maharlika na namumuno sa Occult Research Club, grupo para sa paaralan. Ilang oras ang lumipas, nagsimula siyang mag-isip kung paano siya mamamatay nang hindi man lang nagkakaroon ng pagkakataong makasalamuha ang isang babaeng may malaking hubog ng katawan. Nang biglang, isang mahiyain na dalaga na nagngangalang Amano ang lumapit sa kanya para yayain siyang lumabas, na nag-iwan sa kanya sa lubos na gulat. Kinabukasan, ipinakilala niya si Amane sa kanyang mga kaibigan bilang kanyang kasintahan, na nag-iwan sa kanyang mga kaibigan sa matinding pagkagulat. Matapos ang klase para sa araw na yon, inanyayahan siya nitong makipag-date, at maligaya siyang pumayag, nagulat pa rin sa kanyang kasalukuyang swerte. Sumunod na weekend, hinintay niya ito para sa kanilang date, nang biglang isang babaeng mukhang kakaiba ang nagbigay sa kanya ng tarot card na parang walang anumang nangyari. Makalipas ang kaunting oras, nakipagkita sa kanya si Amano, at labis siyang natuwa sa katotohanang ang isang tulad niyang talunan ay nakakadate pa ng totoo. Sama-sama, binisita ng dalawa ang butik upang tingnan ang mga damit, pagkatapos ay nananghalian sila sa isang kainan, ngunit nang makita niya ang kanyang malaking dibdib ay nasamid siya sa kanyang inumin. Pagkatapos, naglakad-lakad sila sa parke kung saan sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na hawakan ang kamay nito. Habang nagsisimula siyang mag-enjoy sa pakiramdam ng pagdampi sa isang babae, biglang iminungkahi ni Amano na ipagdiwang nila ang kanilang date, at ang loko ay nagsimulang mag-isip na gusto nito ng halik. Para makasiguro, tinanong niya kung ano ang gusto nito, at sinabi nitong ang kanyang buhay. Nagulat, tinanong ni Issei siya na ulitin ang sinabi, pero bumulong siya na gusto siyang patayain. Bigla, nagbago siya at nag-transform bilang isang fallen angel para ipakita ang kanyang seryosong intensyon, at pagkatapos ay tinawag ang kanyang sibat upang salakayin siya. Pagkatapos nito, sinabi niyang mayroong isang sacred gear na kayang banta sa kanyang uri na nasa loob niya, kaya ang pagpatay sa kanya ang pinakamainam na opsyon. Habang nakahiga siya sa kanyang pool ng dugo, ang tanging pagsisisi niya sa buhay ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong dikdikin siya. Ang kanyang mga kamay na may dugo ay nagpapaalala sa kanya ng buhok ni Ria, at nagnanais siya na kung siya'y maibabalik, nais niyang mamatay sa yakap ng isang tao na kasing hot ni Ria. Sa sandaling yun, ang kanyang tarot card mula kanina ay naisaaktibo at agad na lumitaw ang kay Ria, na nakakita kay Issei na naghihingalo at pumayag na kupkupin siya, kung iaalay lamang niya ang kanyang buhay sa kanya. Kinabukasan, nagising siya at inisip na ang insidente kagabi ay isa lamang kakaibang panaginip. Sa eskwelahan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Amano upang malaman lamang na wala ni isa sa kanila ang nakakaalala sa kanya. Pilit na pinapatunayan na mayroon siya, tiningnan niya ang kanyang telepono upang ipakita sa kanila ang numero nito, ngunit napagtanto niyang ito ay nawala, na nagdulot sa kanya upang tanungin kung ang mga nakaraang araw ay panaginip lamang. Sa sandaling yun, lumampas si Ria sa kanya at nginitian siya, na nag-iwan sa kanya sa ganap na pagkabigla dahil akala niya ay wala silang anumang ugnayan. Nang gabing yun, sumama siya sa kanyang mga kaibigan sa apartment ni Motohama upang manood ng isang bagong labas na cultured video, ngunit patuloy siyang nalulubog sa pag-iisip dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nang patayin ni Motohama ang mga ilaw, napagtanto ni Issei na bigla siyang nakakakita ng perpekto sa dilim. Ang biglaang pagkaunawang ito ay labis siyang namangha, kaya nagpaalam siya upang umuwi. Habang pauwi, nakarinig siya ng isang babaeng nagsasalita mula sa malayo at napagtanto niyang naging abnormal ang talas ng kanyang pandinig. Nalilito, bumalik siya sa parke upang tingnan kung makakakuha siya ng sagot sa kung ano ang nangyayari sa kanya, nang makita niyang nilalapitan siya ng isang fallen angel na nagngangalang Dunisei. Sa pagkabigla,
Aksidente siyang naitaas sa lupa bago pa man tangkaing tumakas, ngunit bigla na lang sumulpot si Donice sa harapan niya at ipinatawag ang sibat nito upang sugatan siya. Bagaman masakit, napansin ni Issei na hindi ito kasing tindi ng huling beses na sinaktan siya ni Amano. Tinangka ni Donice na tapusin na siya, at nagsimulang umasa si Issei na may magliligtas sa kanya mula sa bangungot. Saka, isang liwanag ang hamarang kay Donice upang hindi matapos ang kanyang misyon, at kaagad pagkatapos ay nagpakita si Reyes. Agad na nawala ng malay si Issei, habang patuloy na inatake ni Donice si Reyes, ngunit hinarang ng kanyang mga alagad ang atake. Dahil dito, sa wakas ay natanto ni Donice na ang lugar ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ni Reyes, kaya siya nag-sorry sa kanya pero binalaan siyang laging kontrolin ng kanyang mga alagad o tutuntunin niya ang mga ito. Si Reyes naman, ay nagbabantalang nawawakasan na siya kung susubukan pa niya muling gawin ang ganoong kalokohan. Kinabukasan, nagising si Issei at nabigla nang makita ang di inaasahang si Reyes na natutulog sa kanyang kama. Nang magising si Reyes at batiin siya, nagsimulang mag-isip ang loko na nagde-daydream na naman siya, hanggang sa kumpirmahin ito na totoo ang lahat ng kanyang naranasan. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang isang demonyo, at isiniwalat na siya na ngayon ang kanyang amo. Samantala, naglakad ang ina ni Issei papunta sa silid ni Issei upang tingnan siya, ngunit nang buksan niya ang pinto ay nakita niya ito sa isang sitwasyon na maaaring bigyang maling kahulugan kasama si Reyes. Agad niyang isinara ang pinto, at narinig ni na Issei at Reyes na nagmamadali siyang lumabas at takot na nagsumbong sa ama ni Issei tungkol sa nakita niya. Iniisip niya kung paano niya ipapaliwanag ang sarili niya, at naaalala rin na kailangan pa rin niyang malaman kung may nangyari ba sa kanila ni Reyes noong nakaraang gabi. Nagbihis si Reyes at nagtanong kung gumaling na ba ang sugat na natamo niya mula sa pag-atake. Dahil akala niya panaginip lang yun, nagtaka siya kung paano niya nalaman yun, ngunit nang sinimulan niyang ipaliwanag ang sarili niya, bigla siyang natauhan at tinakpan ang kanyang maselang bahagi dahil sa hiya. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang nagpapaliwanag kung paano niya ibinahagi ang kanyang mahikang kapangyarihan sa kanyang katawan upang pagalingin siya. Kaya kinailangan niyang pumunta ng walang saplot para yakapin ito. Ang marinig ito ay agad na nagpagulo sa kanyang may pinag-aralang isip, kaya siniguro niya rito na siya ay birhen at pinaalalahanan din siya na siya ay isang demonyo na dapat niyang paglingkuran. Makalipas ang ilang oras, sinamahan niya ito sa eskwelahan, na nagpagtaka sa ibang estudyante kung bakit siya nakikipag-ugnayan sa isang hamak na tulad niya. Pagpasok sa loob, nagpaalam siya laban sa kagustuhan nito, at si Matsuda, ang isa pa niyang kaibigan, ay agad siyang sinuntok sa mukha dahil sa pagtataksil sa kanya sa pamamagitan ng pagkuha ng isang body. Mabilis na pinakalma ni Motohama si Matsuda bago pa niya tuluyang mapahamak si Issei at tinanong si Issei kung ano ang kanyang ginawa. Ngunit si Issei ay nagmalaki lamang na nakita na niya ngayon ang malalaking dibdib, at mabilis na umihip. Mga isipan ng kanyang kaibigan. Di nagtagal, umupo si Issei para sa unang klase, at lumapit si Kiba, ang pinakagwapong lalaki sa kanilang paaralan, upang ipaalam sa kanya na gustong-gusto siyang makita ni Ria. Hindi nagtagal, dinala ni Kiba si Issei sa Occult Research Club Room, at ipinakilala siya ni Kiba kay Keniko, isang estudyante sa unang taon. Natuwa agad si Issei nang makita si Keniko dahil puno ang club ng magagandang dilag, para lang makita rin niya si Ria na naliligo sa shower, at pakiramdam niya'y namatay siya at muling isinilang sa isla ng magagandang dilag. Pagkatapos, sinalubong siya ni Akeno, ang vice-presidente ng club, ngunit ang kanyang malalaking dibdib ay nahirapan siyang mag-concentrate. Maya-maya lang, lumabas na si Ria mula sa shower, at naghanda silang lahat para sa isang pulong. Sa takbo ng kanilang talakayan, ibinunyag ni Ria kay Issei na ang club ay isa lamang panlabas na anyo at ang lahat ng miyembro ng club ay mga demonyo. Ipinaliwanag din niya na si Donna Sage ay isang bumagsak na anghel na sumusubok manipulahin ang mga tao at sirain ang mga demonyo. Itinuro niya na si Amano ay isa ring bumagsak na anghel na kabilang sa parehong grupo ni Donna Sage, na ikinagulat ni Issei dahil kilala pala ni Ria si Amano gayong wala ni isa sa kanyang mga kaibigan ang nakakaalala rito. Para maintindihan niya, ipinaliwanag ni Ria na ginamit ni Amano ang kanyang kapangyarihan, tulad ng paggamit din niya ng kapangyarihan, upang kontrolin ang isip ng kanyang mga magulang noong nag-almusal sila sa kanilang bahay kanina. Kinumpirma naman ni Issei mula sa kanya na gusto siyang tanggalin ni Amano dahil sa sagradong kagamitan na taglay niya, na isang makapangyarihang sandata. Para patunayan ito sa kanya,
Sinabihan niya itong itaas ang kaliwang kamay at isipin ang pinakamalakas na nilalang na sumasagi sa isip niya. Ngunit nahihirapan siyang mag-focus dahil ang mga mata niya ay patuloy na napupunta sa kanyang kurbada. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na dahan-dahanin nila ito, ngunit nararamdaman pa rin niya na baka ito ay isang pagkakamali dahil nakaligtas siya sa atake. Di nagtagal ay nalaman niya na nakaligtas lang siya dahil ang tarot card na nasa kanya noong atake ay nagpatawag kay Reyes. At siya ngayon ay muling isinilang bilang isang demonyo na dapat magtrabaho para sa kanya kapalit ng pagliligtas sa kanyang buhay. Dahil dito, opisyal siyang tinanggap nila sa kanilang grupo, at ipinaalam ni Reyes sa kanya na kailangan niyang makakuha ng mas maraming kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbuo ng mga kontrata sa mga tao at pagtanggap ng kabayaran para dito. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipaliwanag ang proseso sa kanya, dahil siya ay isang baguhan, nang malaman niya na maaari siyang magkaroon ng isang tagapaglingkod na gagawin ang anumang gusto niya kung magsisikap siya. Lubhang nasabik ang kanyang pinoong pagkatao na matutupad niya ang kanyang mga pantasya. Kasabay nito, ipinakita niya sa kanya ang isang magic circle na magagamit niya para mag-teleport upang tulungan ang mga tao at binigyan siya ng isang inukit na selyo para ipakita na siya ay kabilang sa kanyang grupo. Gayunpaman, nang humakbang siya sa magic circle, hindi siya nag-teleport, kaya kailangan niyang lumabas. Nakasakay sa kanyang bisikleta, papunta sa apartment ng kliyente, si Higgier. Ayaw siyang papasukin ng kliyente sa simula dahil inaasahan niya si Keniko, ngunit nang magsimula siyang umiyak ng malakas, pinapasok niya ito. Sa loob ng apartment, nalaman ni Issei na ang may sakit na lalaki ay gusto lang na buhatin siya ni Keniko habang siya ay nakasuot ng cosplay. Nang kalaunan ay hingi ni Higgier ang kanyang talento, ginaya niya ng husto ang pagtawag dito, ngunit walang lumabas. Dahil sa kanyang impresyon ay napagtanto ng kliyente na siya ay tagahanga ng isang sikat na serye ng manga na labis niyang kinagigiliwan, at nagsimula silang dalawa magtalo tungkol sa karakter na sa tingin nila ang pinakamalakas. Pagkatapos niyang matapos, bumalik siya sa club at napagtanto na ginugol niya ang buong araw sa pagtatalo. Kasama si Higgier na nakalimutan niyang bumuo ng kontrata sa kanya. Maya-maya, naistorbo siya ng isang magandang babae na nagngangalang Kalawana, na isa ring nahulog na anghel, na gustong burahin siya. Habang sinisikap niyang hampasin siya, mabilis niya itong naiwasan, kaya't ipinakita ang kanyang nakaukit na selyo sa proseso. Nang makita ito, kinumpirma niya na siya ang Donna Sage na napagkamalan niyang isang ligaw, at ipinagpatuloy niya ang paghampas sa kanya. Naghahanap ng paraan upang protektahan ang kanyang sarili, bigla niyang naalala ang sinabi ni Reyes sa kanya tungkol sa kung paano ipakita ang kanyang sagradong kagamitan, kaya ginamit niya ito, at ang kagamitan ay nagpakita upang ipagtanggol siya. Agad na tumakbo si Kalawana upang sabihin sa iba, habang siya naman ay nakatitig lamang sa kanyang bagong kagamitan at libangan. Pagdating sa club, ipinaalam ni Reyes sa kanya na mayroon na siyang kapangyarihan na ay aktibo at ideaktibo ito kahit kailan niya gusto, at gaman ng kanyang loob na hindi na niya kailangan pang dalhin ang kagamitan. Gayunpaman, nagpahayag si Reyes ng pag-aalala na malalaman lamang nito ng nahulog na anghel na buhay pa siya, at nangako siyang mag-iingat bago umalis. Kinabukasan, papunta na siya sa eskwelahan nang bigla siyang maabala ng isang tanawin na nagpapakabusog sa kanyang pino at mapagmasid na isip, at kaagad niyang napagtanto na ang tanawin ay pag-aari ng isang magandang babaeng blonde na nagngangalang Asia. Bagaman kahanga-hanga ang tanawin na kanyang nakita, tinulungan niya si Asia na makatayo at agad na nahulog ang loob kay ang kanyang magandang mukha. Nagpasalamat si Asia sa kanya, ngunit ang hanggal na lalaki ay bumulong lang ng mga salitang may kalituhan bilang tugon. Pagkatapos ay nalaman niyang naligaw ito, kaya sinamahan niya ito patungo sa simbahan ng bayan matapos malaman na siya ay isang madre. Habang ginagawa yun, bigla niyang napansin ang isang nasaktang bata at nilapitan ito upang pagalingin gamit ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Habang nangyayari ito, biglang nakaramdam si Issei ng matinding sakit sa kanyang kaliwang kamay at nagtataka kung ano ang dahilan nito. Matapos ang bata, nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay, at ginamit niya ang pagkakataon upang ipaliwanag na ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling ay kaloob ng Diyos. Pagkaraan, natanong nila ang simbahan mula sa malayo, at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba habang nakatitig dito. Kaya nang sabihin ito sa kanya na samahan siya sa simbahan kapalit ng regalo ng pasasalamat, mabilis siyang nakaisip ng dahilan para tanggihan ito. Pagkatapos ay hiniling nito sa kanya na mangako na bibisitahin siya sa simbahan kapag hindi na siya gaanong abala, at pumayag siya bago umalis.
Pagdating sa eskwelahan, agad siyang binalaan ni Reyes na lumayo sa bakuran ng simbahan dahil ito ay isang masamang teritoryo para sa mga demonyo. Pagkatapos ay nalaman niya na ang kakaibang pakiramdam na nakuha niya ay dahil marahil nakita ng kanyang mga malademonyong instinto ang panganib, at ang pananatili malapit sa simbahan ay magiging sanhi lamang ng kanyang pagkapahamak sa kamay ng mga exorcist ng simbahan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagsimula siyang makonsensya na hindi na niya makikita si Issei muli. Para lang malaman niya pagkaraan na may isang ligaw na demonyo ang gumagala sa bayan. Agad namang binisita ng grupo ang bahay kung saan pinaghihinalaang naroon ang ligaw na demonyo, at ginamit ni Reyes ang pagkakataong ipaliwanag kay Issei na ang kanyang grupo ay kumikilos na parang larong ajedrez, kaya dapat ay bigyan niya ng masusing pansin kung paano sila lumaban. Sa sandaling yun, nagpakita ang ligaw na demonyo at nagsimulang magpakitang gilas sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang dibdib, na nagpa-excite kay Issei dahil nasasaksihan niya ang isa sa kanyang mga pantasya sa totoong oras. Hindi nagtagal, mula sa dibdib ng ligaw na demonyo ay biglang lumabas ang kidlat upang tamaan ang grupo, ngunit agad nilang nailagan ang atake. Kumilos si Kiba na parang isang kabalyero sa pamamagitan ng pagpunta upang mapigilan ang mga braso ng ligaw na demonyo. Pagdating ng turn ni Konako, kinapitan siya ng Stray Devil gamit ang kanyang malalaking ngipin, ngunit gumalaw siya na parang rock at nakawala sa loob ng ilang segundo bago sirain ang mga ngipin nito. Gayunpaman, biglang dinakma ng mga braso ng Stray Devil si Reyes, ngunit agad siyang pinrotektahan ni Issei. Sumunod ay gumalaw si Aquino na parang queen gamit ang kanyang kasanayan sa kidlat upang gawing walang magawa ang Stray Devil sa pagtatangkang guluhin si Reyes. Para sa huling atake, nagtawag si Reyes ng Magic Circle upang tuluyang burahin ang Stray Devil, at matapos niyang gawin ito, tinanong siya ni Issei tungkol sa kanyang responsibilidad, para lang mapagtanto niya na siya ay isa lamang low-ranked na pawn. Determinado na baguhin ang kanyang stats sa pamamagitan ng pagkuha ng promosyon, binisita ni Issei ang kanyang susunod na kliyente. Bahay at biglang nakaramdam ng masamang kutob tungkol sa bakanteng bahay. Pinag-isipan niyang bumalik, ngunit magmumukha lang siyang mahina sa grupo, kaya nagtungo siya sa loob ng silid upang tingnan ito. Pagkatapos ay nakakita siya ng kalat na dugo na ikinasuka niya. Bigla, isang batang pari na nagngangalang Fried, na bahagi ng isang organisasyon ng mga exorcist, ang lumapit kay Issei upang ipaalam na naalis na niya ang kliyente na kanyang pinuntahan dahil ang kliyente ay nagsimula ng umasa sa mga demonyo. Ipinagmalaki rin ni Fried ang kanyang espada ng liwanag at ang kanyang napakagandang baril, na ginamit niya upang tamaan si Issei sa binti. Habang patuloy na nagmamayabang si Fried, galit na ipinatawag ni Issei ang kanyang sagradong kagamitan, ngunit ito ay nakakatuwa lang. Isang baliw na Fried. Gayunpaman, sinugod ni Issei siya ngunit lubha siyang nabigo, at habang sinisikap ni Fried na tuluyan ng magapi siya, biglang naantala siya ng sigaw ni Asia. Napag-alaman na katulong ni Fried si Asia, at labis siyang nabigla nang makita na si Issei ay isang demonyo. Dahil kakasali pa lang niya sa simbahan ni Fried, ipinaliwanag ni Fried sa kanya na trabaho nila ang tanggalin ang mga taong nabighani ng mga demonyo na itinuturing nilang walang silbi. Sinikap naman ni Issei na ipaliwanag ang sarili niya sa pagsasabing hindi niya kailanman intensyon na magsinungaling sa kanya, ngunit masyado siyang gulat para makasagot, at lalo pa itong pinapahirap ni Fried para sa kanya, dahil patuloy siyang binibigyan ng impormasyon kung bakit hindi sila dapat makipagkaibigan sa mga demonyo. Pagkatapos ay susugurin ni Fried si Issei, ngunit mabilis siyang ipinagtanggol ni Asia at nagmakaawa kay Fried na huwag patayin si Issei dahil mabuting tao si Issei. Dahil dito ay lalo lamang nagalit si Fried, at agad niya itong hinubaran. Mabilis siyang sinikap protektahan ni Issei, ngunit nahadlangan siya ng kanyang sugatang binti. Pagkatapos ay sinunggaban siya ni Fried at sinimulan siyang abusuhin gamit ang kanyang mga sandata. Galit na sinabi ni Issei kay Fried na pakawalan siya, at sinunod naman ito ni Fried, upang hamanin lamang si Issei sa isang duelo. Batid na lubos na maaaring humantong ito sa kanyang huling hininga, sinuntok siya ni Issei gamit ang kanyang sagradong kagamitan, na lalo lamang ikinagalit ni Crazy Fried. Ipinangako ni Fried na wawasakin niya ito at gagawing walang-wala, at sumugod para hampasin siya. Ngunit, lumitaw ang isang magic circle, at lumabas si Kiba mula rito para lumaban kay Fried. Di nagtagal ay lumabas din mula sa circle sina Aquino at Keniko, at lalo lang itong nagpasaya kay Fried dahil mas marami pa siyang mapapadala sa kabilang buhay.
Habang patuloy na ipinapaliwanag ni Fried kung paano niya sila aalisin, biglang lumitaw si Ria para abalahin si Fried mula sa pagsubok na guluhin si Issei. Issei pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Ria sa pagiging mahina, ngunit sinabi ni Ria sa kanya na huwag sisihin ang sarili dahil hindi niya alam na may manggugulo na exorcist sa paligid. Ngunit, sinimulang saktan ni Fried si Asia dahil tungkulin itong maglagay ng mahiwagang harang upang hindi makapasok ang mga demonyo sa lugar. Nang makita ito, galit na ipinatawag ni Ria ang kanyang kapangyarihan, ngunit ipinagyabang lang ni Fried ang mahiwagang butas na kanyang ipinapatawag upang lamunin silang lahat. Dahil ang pagbawi kay Issei ang pangunahing prioridad ng grupo, inutusan ni Ria si Aquino na ipatawag ang Magic Circle, at binato ni Kaneko ng isang bagay si Fried upang abalahin ito. Dahil doon, umalis na ang grupo, ngunit sinabihan sila ni Issei na isama si Asia, ngunit nalaman niyang imposible ito dahil tanging mga miyembro lamang ng kanilang grupo ang maaaring gumamit ng Magic Circle. Gayunpaman, tinawag niya ito, ngunit naglaho lang siya. Pagbalik nila sa club, pinagaling ni Ria si Issei, at pagkatapos niya, nahihiya siyang nagpaalam upang makipagkita kay Aquino para sa pangalawang yugto ng paggamot. Sa puntong yun, nalaman niyang si Fried ay isang ligaw na exorcist na ngayon ay naglilingkod sa ilalim ng mga bumagsak na anghel, at nagtaka siya kung ganoon din ba si Asia, ngunit sinabi ni Ria sa kanya na huwag na siyang makialam dahil iba siya kay Asia. Sa pagkarinig nito ay nagparamdam lang sa kanya ng kahinaan dahil hindi niya kayang iligtas si Asia ng mag-isa. Gayunpaman, nagsimula siyang magsanay sa parke kinabukasan upang maging malakas, ngunit hindi niya nagawa ng maayos. Sa sandaling yon, nakasalubong ni Asia siya, at pumunta sila sa isang kainan para mag-brunch. Pagkatapos, tinanong niya ang tungkol sa kanyang misyon sa parke, at mabilis niyang sinabi na naglalakad-lakad lang siya. Matapos ang kanilang kainan, inilabas siya ni Issei para sa isang masayang date upang bumawi sa pag-iwan sa kanya noong umatake. Habang ginagawa ito, muling gumamot si Asia para sa kanya, at ginamit niya ang pagkakataon para tingnan ang napakaganda niyang mukha. Matapos, nagsimula siyang tumalon-talon upang ipakita na magaling na siya, na nagpaga ng kanyang loob. Pagkatapos, nagbahagi siya sa kanya kung paano siya iniwan ng kanyang mga magulang noong siya ay isinilang, at isang simbahan ang kumalinga sa kanya upang palakihin siya. Pagkatapos, isang araw, gumamot siya ng isang sugatang aso na napadpad sa kanilang simbahan, at dahil sa iyon, dinala siya sa isang mas malaking simbahan kung saan inutusan siyang magpagaling ng mga may sakit. Sa isa sa mga araw na ito, pinagaling niya ang isang demonyo, ngunit ito ay ikinagalit lamang ng simbahan sa kanya, at sinimulan siyang tawaging mangkukulam. Nang marinig ang kanyang kwento, napagtanto niya na naglilingkod lamang siya sa mga bumagsak na anghel dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Sinabihan din niya ito na hindi niya kailanman alam na ang mga bumagsak na anghel ay gumagawa ng ganoong kasamang bagay, ngunit naniniwala siya na kinakaharap niya ang lahat ng problemang ito dahil sinusubok siya ng Diyos, at kung malalagpasan niya ang pagsubok, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangarap. Tila, ang kanyang pangarap ay makipagkaibigan dahil wala siyang kaibigan. Kaya ipinangako ni Issei na magiging kanyang kaibigan na lang dahil kumilos na rin naman silang parang magkaibigan. Sa simula ay tumanggi siya dahil ayaw niyang guluhin ang isip nito, ngunit ipinilit nito kaya pumayag siya. Gayunpaman, panandaliang namagitan si Amano sa kanilang kasiyahan upang kunin si Asia, na tumakas pala mula sa simbahan. Bago pa makapagpaliwanag si Asia sa kanya, tiniyak nito sa dalaga na naintindihan na niya ang lahat. Pagkatapos ay ipinatawag ni Amano ang kanyang light lance upang ipakita na seryoso siya, kaya't agad namang ipinatawag ni Issei ang kanyang sagradong kagamitan upang protektahan si Asia. Ang makita ito ay pinatawa lang si Amano na parang nanunood ng isang circus, at ipinabatid niya rito na ang gamit nito ay isang ordinaryong bagay lamang na pansamantalang nagdodoble ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay patuloy niya itong kinukutya dahil sa paniniwalang kailanman ay makikipag-date siya sa isang talunan na tulad niya. At sa pagkarinig nito ay nakaramdam siya ng katangahan. Hindi nagtagal, inaktibo pa rin niya ang kanyang sagradong kagamitan para lamang ang light lance ni Amano ay magdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Agad, sinimulang gamutin ni Asia ang kanyang pinsala, at tinawag ni Amano si Asia na sumama sa kanya dahil ang kanyang kakayahang magpagaling ay isang napakasagradong kagamitan kumpara sa walang silbing taglay ni Issei. Tumanggi si Asia, at nangako si Amano na ililigtas ang buhay ni Issei kung susunod siya sa kanya. Mabilis na sinubukang ipagtanggol ni Issei si Asia,
Ngunit nagpakawala si Amano ng isang salamangka na nagpadala sa kanya ng diretso sa pool. Nang makitang walang tsansa si Issei na manalo, pumayag si Asia na sumama kay Amano upang protektahan siya. Pagbalik sa club, sinampal siya ni Reyes dahil sa pakikisangkot kay Asia at pinaalalahanan siya na imposibleng tulungan ito. Ngunit sinabi lang ni Issei kay Reyes na paalisan na lang siya sa grupo. Dahil isa lang siyang pawn, hindi dapat maging sagabal ang pagkawala niya. Ngunit sinabihan siya ni Reyes na manahimik. Inihayag niya pagkatapos na, bilang isang pawn, mayroon siyang espesyal na kakayahan na makuha ang kapangyarihan ng ibang miyembro maliban sa kapangyarihan ng hari kung magsisikap siya. Sa kanyang sacred gear na kayang doblihin ang kanyang kapangyarihan, siya ay magiging hindi mapipigilan kung iaaktiba niya ang kanyang kagustuhan. Agad siyang inistorbo ni Aquino para ibulong na mayroon silang kagyat na issue, kaya umalis siya. Kasama niya, determinado siyang patunayan ng sarili, lumabas si Issei upang iligtas si Asia, ngunit nagpa siya sina Kiba at Kaneko na sundan siya bago pa siya mapahamak ng simbahan. Samantala, binisita ni Reyes at Aquino ang isang bumagsak na anghel na nagngangalang Mytel na nagbabantay sa kakahuyan upang pigilan ang mga demonyo na makapasok ng palihim sa simbahan. Nang marinig mula sa kanila na papasok ang mga demonyo sa simbahan sa pamamagitan ng tarangkahan sa harap, nagsimulang magalit si Mytel. Ngunit agad niyang napagtanto na, dahil ang dalawa ang pinakamalakas sa kanilang grupo, hindi sila magkakaproblema sa ibang mga demonyo. Habang nangyayari ito, sina Issei, Kiba, at Kaneko ay nagbabantay sa labas ng tarangkahan sa harap ng simbahan. Upang makita kung ligtas itong pasukin. Ginagamit ni Issei ang pagkakataong magpasalamat kay Kiba sa pagsama sa kanya. Ngunit nalaman niyang may matinding pagkamuhi si Kiba sa mga bumagsak na anghel at pari. Di nagtagal, pumasok sila sa simbahan, at nilapitan sila ni Fried upang batiin bago ilabas ang kanyang mga sandata upang salakayin sila bilang ganti sa pananakit ng kanyang pagmamataas sa huli nilang laban. Gayunpaman, tinanong ni Just kung nasaan si Asia, at ibinunyag ni Fried na may ginagawa silang ritual sa kanya sa ilalim ng lupa. Ang tatlo ay nakipaglaban sa kanya ng matindi upang makarating kay Asia. Habang patuloy silang lumalaban, napagtanto ni Issei na may sacred gear din si Kiba, at sumasali siya. Siya gamit ang sarili niyang sagradong gamit. Samantala, sa kagubatan, pinatawag ni Mytel sina Kalowana at Donna Sage upang ilihis ang atensyon ni Reyes at Aquino mula sa pagsagip sa kanilang grupo. Ginaya ni Issei ang kapangyarihan ni Kaneko at binigyan si Fried ng isang malakas na suntok na nagpatalsik sa kanya sa kabilang direksyon. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Fried, kaya naman ibinato ni Kaneko ang isang mabigat na bagay sa kanya upang pigilan siya. Tumanggi siyang bigyan ng mga demonyo ng pagkakataong tuluyang mawala siya, kaya tumakas siya, at ipinakita ni Kaneko sa kanila ang daanan patungo sa ilalim ng lupa. Bumalik sa kagubatan, naglagay si Aquino ng isang mahiwagang harang na pumihil sa mga nahulog na anghel, dahil ito naman talaga ang kanilang orihinal na plano upang tulungan ang iba. Pagdating sa ilalim ng lupa, nakita nila si Asia na halos walang saplot, nakasabit na tila inihanda para sa isang ritual, at agad siyang tinawag ni Issei. Habang tumatakbo siya papalapit dito, tinamaan siya ni Almano ng sibat nitong gawa sa liwanag at ipinagbigay alam sa kanila na malapit nang matapos ang ritual. Nang makitang umiiyak sa sakit si Asia, napagtanto nilang ninanais pala ni Almano na nakawin ang sagradong gamit ni Asia, kaya nang mawala ng malay si Asia, nahulog ang sagradong gamit nito sa mga kamay ni Almano. Tila, matagal nang uhaw si Almano sa kapangyarihan ni Asia sa loob ng maraming taon, at ang pagkakabit ng sagradong gamit ni Asia sa kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya na parang may bago siyang aura na nadiskubre. Gayunpaman, tumakbo si Issei papalapit kay Asia, ngunit pinigilan siya ng mga alipors ni Almano, kaya tinulungan siya ni Kiba. Siya nalabanan ng mga lalaki. Pagkatapos nito, dali-daling pumunta si Issei sa tabi ni Asia para kunin siya, at habang mahina itong nakatitig sa kanya, lalong lumakas ang pagnanais niyang protektahan ito. Casual na ipinaalam naman ni Almano kay Issei na maaari na niyang makuha si Asia, ngunit hindi niya ito gusto at iniutos na ibalik ni Almano ang sacred gear ni Asia. Sinabihan lang siya ni Almano na tumigil sa pagiging katawa-tawa dahil plano naman niyang tapusin silang lahat. Dismayado, nagsalita si Issei kung paano niya pinlanong pahalagahan ang relasyon nila ni Almano noong una silang nagkakilala, ngunit kinutya lang siya ni Almano dahil sa pagiging isang madaling maloko, mahinang birhen.
Habang patuloy niya itong kinukutya, nagalit siya, ngunit sa halip na atakihin ito, tumakbo siya. Kasama si Aisha upang humanap ng paraan para iligtas siya habang patuloy na pinuprotektahan sila ni Kiba at Kaneko sa pamamagitan ng paglaban sa mga tauhan ni Allman Pariugat. Pagdating sa pasukan, pinag-iisipan niyang hintayin si Kiba at Kaneko, ngunit sinabihan nila siyang umalis na agad doon, kaya sumunod siya at ibinalik siya sa simbahan. Sa panahong ito, nalalapit na si Aisha sa kanyang pagpanaw, kaya umiiyak siyang nakikinig sa kanya habang sinasabi nito ang lahat ng kahanga-hangang bagay na gusto pa niyang gawin nilang magkasama. Gayunpaman, natutuwa lang siyang makita na talagang nagmamalasakit ito sa kanya, kaya pinasalamatan niya ito bago ipinikit ang kanyang mga mata. Ang nakita niyang ito ay nagpaiyak kay Issei ng labis, at nakiusap siya sa Diyos na ibalik ito sa buhay, hindi. Nagmamalasakit na siya ay isang demonyo. Hindi nagtagal ay inistorbo ni Almano ang kanyang madamdaming sandali upang kutsain siya sa pagtatangkang magsisi sa simbahan. Habang nangyayari ito, ipinagmamayabang ng mga bumagsak na anghel sa kagubatan kung paano walang pag-asa si Issei kay Almano. Habang patuloy nilang kinukutsa si Issei sa pagkahulog sa mga bitag ni Almano, kaagad nagalit si Ries sa katotohanang kinukutsa nila ang kanyang lingkod, kaya't nagpakawala siya ng salamangka sa bumagsak na anghel upang harapin sila. Pagbalik sa simbahan, ipinagmamalaki ni Almano ang kanyang bagong kapangyarihan, ngunit mas nababahala si Issei sa kapakanan ni Aisha, kaya't kinukutsa niya ito sa pagpapabeya na mamatay ito. Dahil alam na niya ang kanyang kawalan ng kakayahan at nais itong baguhin, nagsimula siyang mag-isip. Ang mga melon ni Ries upang palakasin ang kanyang kalooban, at kalaunan ay ipinatawag niya ang kanyang sagradong gamit upang atakihin si Allman Mao. Gayunpaman, iniwasan ni Allman Mao ang kanyang atake at tinamaan siya ng kanyang mga sibat ng liwanag. Bagamat labis itong sumasakit sa kanya, inalis niya ang mga ito mula sa kanyang katawan dahil naniniwala siyang wala ang mga ito kumpara sa pagdurusa ni Aisha. Bigla siyang nanghina at ipinaalam sa kanya ni Allman Mao na narating na niya ang kanyang mga limitasyon ngunit pinuri siya nito sa pagiging matigas na tao sa kabila ng pagiging isang mababang ranggo na demonyo. Habang may luha sa kanyang mga mata, tinawag niya si Satanas upang tingnan kung pagbibigyan nila siya ng pabor, na ikinapagtataka ni Allman Mao kung ang sakit ba ay nagpatalo sa kanya ng tornilyo sa kanyang ulo. Ngunit, bigla siyang tumayo, na ikinagulat niya dahil hindi siya dapat. 2. Kinumpirma niya na nararamdaman niyang mawawalan siya ng malay anumang oras, ngunit ang nakakainis nitong mukha ay labis na nakakapukaw ng kanyang galit kaya paghihiganti na lang ang nasa isip niya. Dahil doon, pinaganya niya ang kanyang sagradong kasangkapan upang makabuo ng isang mataas na uri ng shockwave. Ang pagkakita sa bago niyang anyo ay ikinatakot nito, kaya sinubukan nitong tumakas, ngunit hinawakan niya ang kamay nito at sinuntok siya ng buong lakas, na sa huli ay nagpalabas sa kanya mula sa simbahan. Agad namang lumapit si Kiba sa kanyang tabi upang tulungan siya at pinuri siya sa paggawa ng magandang trabaho. Nalaman naman ni Issei na inutusan pala ni Ries si Kiba na huwag siyang tulungan. Kinumpirma naman ni Ries sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung paano niya nakasalubong sina Kiba at Kaneko matapos harapin ang mga anghel na nahulog. Di nagtagal, bumalik si Kaneko kasama si Almano na natalo, at ipinakilala ni Ries ang sarili niya kay Almano. Ipinaliwanag naman ni Ries kay Almano na ginapi niya ang kanyang mga kaibigan, at inatake lang niya sila dahil pinaghihinalaan niyang may pinaplano sila matapos atakihin ni Donna Sig si Issei. Dahil sa pakiramdam na mahalaga siya, tinanong ni Issei si Ries kung pinaglaban ba nila siya, ngunit napansin lang ni Ries na ang kanyang sagradong kagamitan ay nagbago at naging isang boosted gear. Ginamit naman ni Ries ang pagkakataon upang ipaliwanag kay Almano na si Issei ay nagtataglay ng isang napakalakas na kagamitan. Nang makita niyang naubusan na siya ng swerte, nagbago si Almano at naging isang cute at mahinang sisiw upang atensyon ni Issei, ngunit ayaw mahulog ni Issei sa kanyang alindog, at pinagalitan siya ni Ries sa pag-aakalang gag-ana ang kanyang pamamaraan. Pagkatapos niyon, natanggap ni Ries ang sagradong gamit ni Aisha, at sinubukan nilang ibalik ito kay Aisha, ngunit dahil patay na siya, magiging mahirap ito. Umiyak ng buong Cap-Aitan si Issei dahil hindi siya sapat na malakas para tulungan siya, kaya nangako si Ries na bubuhayin siyang muli bilang isang obispo, at magtatrabaho siya bilang kanyang lingkod. Di nagtagal pagkatapos, sinimulan ni Ries ang ritual para kay Aisha, at bumalik si Aisha sa buhay. Pagkatapos ay ipinagbigay alam ni Ries kay Issei na binuhay lamang niya itong muli dahil sa kakayahan nitong magpagaling,
kaya si Kiniko ang bahala sa pag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, nakipagkita si Issei kay Reyes upang magtanong tungkol sa iba pang piyon tulad niya sa grupo nito. Nalaman niya na siya lang ang kanyang piyon dahil kinailangan niyang gamitin ang iba pa niyang piyon upang buhayin siyang muli bilang isang demonyo matapos matuklasan ang kanyang sagradong kagamitan. Dahil dito, naramdaman niyang espesyal siya, at biglang hinalikan ni Reyes ang kanyang noo bilang pangswerte, na ikinatuwa niya. Sa kasamaang palad para sa kanya, naisalayan ni Asia ang kanilang munting tagpo, ngunit dahil sa labis nitong kapurihan, nagsumamo lang ito sa Diyos na patawarin ang kanyang mga mata, ngunit agad siyang tinamaan. Ipinaalala naman ni Reyes sa kanya na isa na siyang demonyo ngayon, kaya kailangan niyang kumilos ng naaayon. Maya-maya, sumama na rin ang iba pa sa kanila, at iminungkahi ni Aquino na magkaroon sila ng salo-salo para sa kanilang pinakabagong miyembro. Nang sumunod na linggo, biglang nadiskubre ni Issei ang mga damit na gawa sa seda ni Asia sa club room, at bago pa niya lubos na maintindihan ang nangyayari, hinampas siya ni Kiniko sa ulo ng isang club dahil akala niya'y ninanakaw niya ang mga iyon. Saka naman, lumabas si Asia mula sa paliguan, at humingi siya ng paumanhin sa pag-iwan sa mga iyon doon, na sinasabing nangako si Reyes na malapit na siyang makahanap ng apartment na matitirhan niya. Ilang sandali pagkatapos noon, nalaman niya mula kay Reyes na magsasagawa sila ng mga maagang pagsasanay sa umaga dahil mukha siyang payat na kalansay, at pagkatapos siyang umalis, ay ipinaalam niya kay Asia ang update sa paghahanap niya ng apartment. Kinabukasan ng umaga, lumabas si Issei upang simulan ang kanyang pagsasanay sa umaga kasama si Reyes. Pagkatapos mag-jogging, sinasanay siya ni Reyes kung paano pagbutihin ang kanyang pisikal na lakas. Ngunit ang pakiramdam ng kanyang dibdib sa likod niya ay nagpapahirap sa kanya na mag-concentrate. Para sa susunod na round, kailangan niyang mag-press up na nakaupo siya sa kanyang likod. Ngunit ang pakiramdam ng kanyang balakang sa kanyang likod ay labis na nakakagulo sa kanya, kaya't kinailangan niya siyang bigyan ng mahinang tapik para makapag-concentrate. Pagkatapos nyon, sinalubong sila ni Asia para pagsilbihan ng tsaas sa utos ni Reyes, at hinikayat sila ni Reyes na sumunod sa kanya patungo sa apartment ni Issei. Pagdating doon, nagulat siya nang makita ang mga gamit ni Asia sa kanyang pasukan, at ginamit ni Reyes ang pagkakataong ipaalam sa kanya na si Asia ay maninirahan sa kanyang lugar. Sama-sama silang pumasok upang ipaalam sa mga magulang niya na gustong manatili ni Asia sa kanilang lugar. Bagaman nag-aalala sila dahil ang kanilang anak ay halos inkarnasyon ni Didi, iminungkahi ni Reyes na sanayin nila si Asia para maging isang may bahay. Nang marinig ito ay natuwa ang mga magulang niya dahil nakita nila itong pagkakataon para sa kanilang bigo nilang anak na magkaroon sila ng apo. Mabilis na sumingit si Asia para ipagtanggol si Issei, ngunit lalo lang nitong pinasaya ang mga magulang niya. Kinabukasan, ipinakilala ni Asia ang sarili niya sa klase ni Issei bilang bagong estudyante, at agad na nabaliw ang mga babong kaibigan ni Issei sa sobrang ganda niya. Gayunpaman, nang banggitin niya kung paano siya nananatili sa apartment ni Issei, agad na ang mga kaibigan niya. Pinapuna siya dahil lagi nitong nahuhuli ang masasamang loob at iniiwan silang hindi makontento. Habang nangyayari ito, pinapaalalahanan din ng mga kaklase niyang babae si Asia na laging panatilihing nakalak ang pinto ng kanyang silid dahil si Issei ay isang kakaibang nilalang. Matapos ang kanilang mga klase para sa araw na yon, nagulat sina Issei at Asia kay Reyes, na nagsabi kay Asia na nais niyang simulan na nitong bumuo ng mga kontrata sa mga tao. Bilang kanyang nakatatanda, nag-aalala si Issei na masyado pa itong maaga para sa kanya, ngunit tiniyak ni Aquino sa kanya na magiging maayos si Asia dahil, batay sa mga ranggo ng kapangyarihan, si Asia ang ikatlo sa pinakamakapangyarihan sa grupo. Bagamat dapat ay ipinagmamalaki niya si Asia, nakaramdam si Issei ng selos at nangako na mas magsisikap. Kaya hiniling niya na siya na lang ang ipadala sa halip na si Asia, na sinasabing hindi pa pamilyar si Asia sa lugar. Makalipas ang ilang minuto, dumating siya sa apartment ng kliyente, at doon niya nakita si Milton, isang malaking lalaki na nakadamit na parang miyembro ng cast sa isang kindergarten Broadway show. Mabilis niyang kinumpirma kung nagpatawag si Milton ng demonyo, at sumagot ito na oo dahil gusto niyang gumawa ang isang demonyo ng isang mahiwagang dalagita para sa kanya at bigyan siya ng kapangyarihan sa pantasya. Sumagot siya na mukha na itong pantasya, ngunit nagsimula lang umiyak si Milton, nag-aalalang baka maalarma ni Milton ang kanyang mga kapitbahay. Iminungkahi niyang ayusin na lang nila ang bagay sa loob ng apartment nito, ngunit bumalik lang si Milton na may
Isang anime tungkol sa mga dalagitang may mahika na gusto niyang tuloy-tuloy nilang panoorin upang makakuha si Issei ng inspirasyon mula dito. Matapos kay Milton, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Reyes pauwi dahil gusto nito ng mga detalye kung paano natapos ang trabaho. Kinabukasan, sa klase ng physical education, napaisip si Issei habang naaalala ang pag-uusap niya kay Reyes noong nakaraang araw tungkol sa kawalan niya ng kakayahang makabuo ng kontrata sa sinumang kliyente. Dahil sa pagkadismaya sa sarili, lumiban siya sa klase at natulog sa club room. Pagkaraan ng maikling panahon, nagising siya at nakita si Reyes na walang damit na natutulog sa tabi niya. Natukso, ang kanyang mga kamay ay lumapit upang hawakan ang dibdib ni Reyes, ngunit nagising siya. Noon lang at umatras siya. Nalaman niya pagkatapos na tila wala itong enerhiya, kaya nagpa siya itong matulog sa tabi niya at hindi ito makatulog ng nakadamit. Naramdaman niyang labis itong nahuhumaling sa kanya, kaya sinabi niya rito na hawakan ang mga iyon, at agad na nagulantang sa pagkasabik ang kanyang pagkabirhen, para lamang mapagtanto niyang may kondisyon pala ito. Ipinabatid niya rito na kailangan niyang makipagkontrata sa isang tao. Pagkalipas ng ilang minuto, sinamahan niya ito sa susunod nitong trabaho bilang supervisor, para lamang makita nila si Susan, isang kabalyerong mukhang huminto ang pagda-download sa 20%. Ipinaalam ni Susan sa kanila na kailangan niya ng kasama sa kanyang kolehiyo upang kunin. Ilang tala na iniwan niya doon, na sinasabing nakakatakot lagi ang kolehiyo niya tuwing gabi. Di nagtagal, sinamahan ni Issei si Susan sa kolehiyo nito, at nagtataka siya kung bakit palagi siyang napapatawag ng mga kakaibang tao. Matapos makumpleto ang gawain, naging masaya siya na sa wakas ay makukuha niya ang kanyang inaasam, at habang nagsisimulang lumipad ang kanyang imahinasyon patungo kay Reyes, biglang sinabi ni Susan sa kanila na may isa pa siyang hiling. Nadismaya, pinakinggan niya si Susan na nagkukwento kung paano siya labis na nahihiyang lumapit sa kanyang crush at gusto niyang bigyan nila siya ng mga mungkahi kung paano ito gagawin. Pagkatapos ay iminungkahi niyang sumulat si Susan ng liham sa kanya, at mabilis siyang nagsimulang sumulat ng liham. Kapag tapos na siya, ipinapadala niya ang liham gamit ang palaso, at kinabukasan, hinihintay nila ang pagbabalik ng kanyang crush na may sagot. Di nagtagal, si Hori, isang kabalyero na may palaso sa kanyang helmet, ay lumapit sa kanila, at matapos magtitigan ang dalawang kabalyero sandali, ipinabatid ni Hori kay Susan na pinahahalagahan niya ang kanyang liham at gusto niyang magkaroon sila ng date. Nakatingin si Reyes sa kanila nang may pananabik at nagpapahayag tungkol sa kung paano sila mukhang perpektong magkapares nang bumalik siya sa club room kasama si Issei. Pagkatapos niyang magsalita, ipinaalala niya sa kanya ang pangako niya sa kanya. Kaya sinabi niya rito na maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya sa kanyang mga dibdib sa loob ng susunod na 5 segundo. Ang pagkarinig ng biglaang ultimatum na ito ay nagpataranta sa kanya, at nang sa wakas ay makakuha siya ng lakas ng loob sa ika-4 na segundo, pinutol sila ni Asia at ng iba pa. Ang nakakatawang ekspresyon niya sa kanyang nabigong pagtatangka ay nagpatawa kay Reyes, at niyakap niya ito bilang pambawi, na ikinapula niya. Pagkalipas ng 2 araw, ipinaalam ni Reyes kina Issei at Asia na kailangan nilang kumuha ng mahiwagang alaga. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang mahiwagang alaga, na sa huli ay nagbago sa sisiw na may kakaibang itsura na nakita niya sa kanyang date kay Amino. Ipinakita rin nina Aquino at Keniko ang kanilang mga alaga, ngunit nang si Kiba na ang susunod, sinabi ni Issei na hindi siya interesado. Ipinaliwanag ni Reyes na mahalaga para sa kanila na kumuha ng isa dahil tutulungan sila ng alaga sa ilan sa kanilang mga tungkulin. Pagkatapos ay tinanong ni Asia kung paano kumuha ng isa, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, bigla na lang sumugod ang mga miyembro ng student council sa kanilang club room. Lumabas na ang student council ay nandoon para sa isang courtesy visit, at doon nalaman ni Issei na ang mga miyembro ng student council ay mga demonyo rin. Si Sona, ang pinuno ng student council, ay hinimok si Saji na kanyang pawn na makipagkilala sa grupo ni Reyes. Ngunit nang lalapit na siya para kamayan si Asia, biglang nagseselo si Issei at hinawakan ang mga kamay ni Saji, na nagpasimula lang sa pagtatalo ng dalawang lalaki. Habang patuloy silang nagtatalo, ipinagyayabang ni Saji na mayroon na siyang magic pet, at sumagot si Issei, na magkakaroon din siya ng sarili niya sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, kinumpirma ni Sona ang sinabi ni Reyes at nag-alala dahil plano rin ng grupo niya na kumuha ng mga mahiwagang alaga, ngunit ang taong namamahala sa buong proseso ay tumatanggap lamang ng isang grupo sa isang buwan.
Iminungkahi ni Reyes na magpasya sila kung sino ang makakakuha ng pagkakataon sa pamamagitan ng isang laro ng palakasan. Kinabukasan ng umaga, nagtapat ang dalawang grupo sa isang laro ng tennis, at habang patuloy silang naglalaro, ang mapanuring mga mata ni Issei ay patuloy na pinagmamasdan ang kanilang malasutlang kasuotan. Di nagtagal, marami pang estudyante ang sumama upang manood ng laro, ngunit nadala ang dalawang grupo habang nagsimula silang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan sa paglalaro. Dahil doon, ang laban ay idineklarang walang resulta, at ipinaalam ni Reyes sa kanyang grupo na sila ay nagpasya na maglaro ng dodgeball. Kinabukasan ng gabi, nagtipon ang grupo sa gym ng eskwelahan upang magsanay bago ang laban ni Sona. At habang tinutulungan ni Akano si Issei sa kanyang pag-uunat, patuloy na naiisip ng kulturang isip ni Issei ang mga mapusok na tagpo sa pagitan nila. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, iniabot ni Issei sa grupo ang mga headband na espesyal niyang ginawa kinagabihan bilang paraan ng paggawa ng makabuluhang bagay para sa grupo. Kasabay nito, dumating ang grupo ni Sona, at nagsimula ang isang matinding laro ng dodgeball. Habang tumatakbo ang laro, nagsimulang mag-alala si Issei at si Issei kung paano ang isang simpleng laro ng dodgeball ay naging labanan para sa kaligtasan ng pinakamalakas. Sinubukan ni Sona na pagsamantalahan ang takot ni Issei sa pamamagitan ng paghagis ng bola sa kanya. Nang makita ito, nagsimula siyang tumakbo ng paikat-ikot na parang walang direksyon upang maiwasan ang pagtama hanggang sa tinamaan siya ng bola sa kanyang maselang bahagi. Agad siyang bumagsak sa sahig, at nang lumapit si Asia upang hilumin siya, tumanggi siya dahil ayaw niyang makita ang kanyang maselang bahagi na maliit. Nagpasya naman si Asia na hilumin siya nang nakasuot pa ang kanyang damit, habang ang ibang miyembro ng grupo ay sumumpa na ipaghihiganti ang pinsala ni Issei. Para sa susunod na round, tinamaan ni Kaneko si Saji sa tiyan, at agad siyang nawala ng malay. Dahil dito, si Sona na ang huling natitira sa kanyang grupo. Ngunit bago sila makapunta sa susunod na yugto, natapos ang oras ng laro, at ang grupo ni Riz ang nagwagi. Matapos ang laro, ipinagdiwang ng grupo ang kanilang pagkapanalo sa kanilang silid ng club. Pagkatapos nito ay nag-teleport sila sa kagubatan upang kumuha ng ilang mahiwagang alaga para kina Issei at Asia. Pagdating doon, nagsimulang magreklamo si Issei kung gaano nakakatakot tingnan ang kagubatan. Sa sandaling yun, tinawag sila ni Saturday Uji, ang taong nakatalaga sa paghuli ng mga mahiwagang alaga, at tinanong sila kung anong uri ng mahiwagang alaga ang kanilang hinahanap. Sumagot si Issei na gusto niya ng alagang cute, tulad ng sisiu, ngunit pinayuhan siya ni Zatagi laban dito. Gayunpaman, nang ipaalam ni Asia kay Zatagi na gusto rin niya ng cute na alaga, agad siyang ipinangangakong bibigyan niya siya ng isa, kaya naman nagselos si Issei. Una, dinala sila ni Zatagi sa lawa upang tingnan ang espiritu ng tubig, at base sa pangalan nito, inaasahan ni Issei na makakakita siya ng napakagandang diyosa. Ngunit natuklasan niya na ang diyosa ay mukhang isang mamamatay tao, at agad siyang nawala ng malay dahil sa gulat. Makalipas ang ilang minuto, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap at nakakita sila ng isang sprite dragon. Nang marinig ang kahangahangang katangian ng maliit na nilalang, nagpasya si Issei na kunin ito, ngunit naantala siya ng ilang kakaibang slimes na biglang kumalat sa katawan ng mga babae. Nagsimulang kainin ng slime ang kanilang mga damit, at ginamit ng bihasang si Issei ang pagkakataon upang iligtas lahat ng nasa kanyang tiwaling utak para sa ibang pagkakataon. Habang ginagawa niya yun, nalaman niya kay Zatagi na maliban sa pagkain ng mga damit ng babae, ang mga slime ay halos hindi mapanganib. Pagkatapos ay nagpasya siyang gawing kanyang mahiwagang alaga ang slime dahil yun mismo ang hinahanap niya. Ngunit sa huli ay nakuha ng mga babae ang slime, at agad nila itong sinira, na nagpabigo sa kanya. Alam niyang nasa kay Asia pa ang slime, dali-dali niya itong niyakap upang hindi na siya maabutan ng ibang mga babae. Magalang na sinabi ni Reyes sa kanya na umalis siya, ngunit tumanggi siya. Makalipas ang ilang segundo, bigla siyang nakuryente ng sprite dragon, na sa huli ay lumapag. Sa balikat ni Asia, ipinaliwanag ni Zatugi na ang sprite dragon ay umaatake lamang sa mga bagay na kinikilala niyang kaaway, kaya marahil ay inakala nitong inaatake ni Issei si Asia. Ikinalugod ito ni Asia, at nagpasya siyang gawin itong kanyang alagang magic. Di nagtagal, bumuo siya ng kontrata rito, at pinangalanan niya itong Ras dahil nagpapana ito ng kidlat. Pinuntahan naman ni Issei si Ras upang tingnan, ngunit panya na lang siya nito ng kidlat. Pagbalik nila sa club room,
Binati siya ni Reyes at Aquino sa matagumpay na pagkakaroon ng bagong alagang Magic, habang si Ras ay payapang nagpapahinga sa dibdib ni Asia. Dahil sa paninibugho, sumugod ng galit si Issei kay Ras, ngunit nakuryente lamang siyang muli. Dahil dito, naiinis si Issei at nanumpa siyang makakakuha ng isang mahiwagang alaga na talagang ikamamangha ng lahat balang araw. Isang nakakabaliw na gabi, bigla na lang nakita ni Issei ang kanyang mga kaibigan na nagkakagulo tungkol sa kanyang pagpapakasal. Ang mas malala pa, nakita niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap tungkol sa kung gaano sila ka-proud na hindi siya naging walang kwentang babaero. Pagkatapos, nakita niya si Reyes na nakasuot bilang kanyang nobya, na labis niyang ikinagulat. Habang hahalikan na siya nito, bigla siyang nakarinig ng isang baliw na boses na nagsasabi na sila ay magkasabwat sa krimen, habang pilit pa ring iniintindi kung ano ba talaga ang nangyayari. Bigla na lang namanhid ang kaliwang braso niya, at sumigaw siya mula sa kanyang pagtulog, para lang mapagtanto na ito ay isa lamang bangungot. Ipinagpatuloy niya ang kanyang unang klase para sa araw na yon, na inaantok pa rin, at sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na hindi siya nakatulog ng maayos matapos siyang managinip ng kakaiba. Iniisip na yon ay isang kabang-abang na panaginip, sinabihan siya ng kanyang mga handgal na kaibigan na ibahagi ang detalye, kaya kung sabihin niya sa kanila na hindi ito ganoon, humihingi ng paumanhin si Asia dahil hindi niya ito ginaisang ng mas maaga, ngunit sinabi niya rito na huwag itong alalahanin. Nang marinig na si Asia ang karaniwang gumigising sa kanya, agad na nainis ang kanyang mga kaibigan kung gaano kadali niyang nakukuha ang magagandang babae. Pagkatapos ay nakiusap si Motohama sa kanya na ayusin ang isang date para sa kanya sa isa sa kanyang kaakit-akit na kaibigan. Tumanggi siya sa simula, dahil mga demonyo naman sila, ngunit pagkatapos marinig na makukuha niya. Pagkakataon sa isang dekalidad na relo, mapanukso niyang isinaayos ang isang blind date para sa kanila kasama si Milton, at isa sa kanyang mga kaibigan. Bilang bahagi ng kasunduan, palihim nilang ipinasok si Issei sa locker room ng mga babae upang makakuha ng pwesto sa harap at masilayan ang kanilang pagpapalit ng damit. Hindi nagtagal, napansin ni Konako na may kakaiba at sinuntok ang locker kung saan kasalukuyang sumisilip ang mga lalaki. Pagbukas ng pinto ng locker, agad na hinimite ang kanyang mga kaibigan mula sa impact, at matinding sinaktan ni Konako si Issei. Matapos ang pananakit, pinagaling ni Asia ang kanyang sugat-sugat na mukha, at dahil alam na niya ang kanyang kasalanan, inalok niya itong maghubad para sa kanya kung sakaling maramdaman nito ang kagustuhang makakita. Agad niya itong pinigilan, ngunit si Reyes naman ang nag-alok ding maghubad para sa kanya, dahil siya ay nakita na rin niya siyang hubad ng maraming beses. Sinimulan niyang isipin ito, ngunit ito lang ang nagpaselos kay Asia. Matapos umalis si Issei at ang iba pa sa silid ng club, ipinaalam ni Akano kay Reyes na ang mga survey na kinuha ng mga kliyenteng nagpatawag kay Issei ay pawang may positibong sinasabi tungkol sa kanya, sa kabila ng hindi pagbubuo ng kontrata sa sinuman maliban sa isa kung saan sinamahan siya ni Reyes. Dahil sa narinig, nag-alala si Reyes na baka mawala ng kumpiyansa si Issei sa sarili niya kung magpapatuloy siya ng ganito, kaya kailangan niya siyang suportahan pa. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Akano na tigilan na ang pagbibigay ng luho sa kanya at hayaan siyang makatayo sa sarili niyang mga paa. Siya, gayunpaman, ay nanindigan na siya ang pinuno ng grupo, at nagpa siya si Akano na dalhin siya. Umalis. Makalipas ang ilang oras, nagtungo si Issei sa banyo at nakita niyang naroon si Asia. Agad siyang nagtangkang umalis, ngunit hinawakan ni Asia ang kanyang kamay upang pigilan siya at niyakap siya mula sa likod. Sinabing gusto niyang mas mapalapit dito. Naramdaman ni Issei ang init na dulot ng kanilang pagiging malapit, ngunit naglakas loob siyang pigilan at payuhan si Asia, nang bigla na lang silang maabyutan ng kanyang ina. Matapos ang insidente, sinimulan niyang bigkasan ang mga dasal ni Buddha laban sa makamundong pagnanasa, alam na alam niyang siya ay isang demonyo. Habang ginagawa yon, biglang lumitaw si Reyes sa kanyang silid at nakiusap sa kanya na siyain siya, sinasabing ito ay apurahan. Nagsimula siyang maghubad, habang si Is ay namamangha lamang na pinili siya, ang isang talunan, para sa kanyang unang karanasan. Maya-maya, pumwesto siya sa ibabaw nito at ipinatong ang kamay nito sa kanyang dibdib para ipadama sa kanya ang tibok ng puso niya at ipaalam na kinakabahan siya. Niyakap naman siya nito, ngunit bago pa sila makapagpatuloy, biglang lumitaw sa silid si Grafia, ang asawa ng kanyang kuya, upang pigilan siyang mawala ng pagkabirhen sa isang talunan. Agad niyang ipinagtanggol si Iz,
ngunit binigyan lang siya ni Grafia ng damit para takpan ang sarili. Humingi naman ng paumanhin si Reyes kay Is sa pagbigay ng stress dito bago umalis kasama si Grafia. Kinabukasan, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Reyes, tanging para sa kanya na matigil dahil sa pagtama sa mukha. Lumabas na galit ang kanyang mga kaibigan dahil ipinaris niya sila sa isang mukhang karibal na karakter mula sa isang battle manga. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing si Milton ay isang cute na lalaki na baliw sa magical girls, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay napaikan lang sa katotohanang ipinaris niya sila sa mga lalaking mukhang oso. Sa kanyang daan patungo sa club pagkatapos ng kanyang mga klase para sa araw na yon, nalaman niya kay Kiba na si Reyes ay humaharap sa ilang isyu sa pamilya, at nang makarating sila sa club room, biglang dumating ang isang lalaking mukhang nalulumbay na nagngangalang Reyes. Pagkatapos ay ipinakilala ni Grafia si Reyes bilang miyembro ng isang makapangyarihang pamilya, at si Grafia rin ang nobyo ni Reyes. Di nagtagal, umiinom ng tsaa si Reyes habang nilalaro ang buhok ni Reyes, ngunit di nagtagal ay nainis si Reyes at ipinaalala sa kanya na wala siyang intensiyong pakasalan siya. Naasar, ipinaalala ni Reyes sa kanya na siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya at nanunumpa na ibabalik siya sa kanyang pinanggalingang daigdig. Mabilis na namagitan si Grafia upang payapain ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa magkabilang panig na kumalma. Ibinunyag din niya kay Reyes na napagdesisyonan ng kanyang pamilya na kung ipagpipilitan niya ang kanyang posisyon, kailangan niyang ayusin ang issue sa pamamagitan ng pagharap sa isang rating game kasama si Razor. Ipinaliwanag naman ni Kiba sa mga bagong miyembro na ang rating game ay isang laro na kahawig ng chess, kung saan ang matataas na uri ng mga demonyo ay kailangang lumaban gamit ang kanilang mga tagapaglingkod. Kinutya ni Razor si Reyes dahil sa kawalan nito ng karanasan sa laro, at nang makumpirma niyang lahat ng miyembrong naroroon ay mga tagasunod niya, ipinatawag niya ang kanyang hukbo ng mga tagasunod bilang pagpapakitang gilas. Sa pagkakita sa kanila, nahirapang maniwala si Issei na sapat ang swerte ni Razor para magkaroon ng isang grupo na puno ng mga matitindi. Gayunpaman, tinawag ni Razor si Yuba Luna, isa sa kanyang mga tagasunod, at ibinahagi ang isang mapangahas na halik at pagkatapos ay nagpakita ng labis na paglalamang upang patunayan kay Issei na hinding-hindi nito maaabot ang kanyang antas. Sa pagkakita nito ay lalo lamang nagalit si Issei dahil naniniwala siyang ipagkakanulo ni Razor si Reyes kung sakaling magpakasalito sa kanya, at ipinatawag niya ang kanyang boosted gear upang atakihin ito. Bigla siyang pinigilan ni Mira, isang miyembro ng grupo ni Razor na maliit lang, sa pamamagitan ng paghagis sa kanya sa salungat na direksyon. Agad na lumapit si Reyes sa kanyang tabi, ngunit humingi lamang siya ng paumanhin sa pagkatalo bago nahimatay. Naiinis, nangako si Reyes na siya mismo ang tatalo kay Razor sa panahon ng rating game, at sumagot si Razor na inaabangan niya ito bago umalis kasama ang kanyang grupo ng mga babae. Kinabukasan, dinala ni Reyes ang kanyang grupo sa isang training camp at inutusan silang pumasok sa magandang mansyon upang magsimulang magsanay. Sumunod naman sila at nagbihis para sa pagsasanay, at ginamit ni Issei ang pagkakataon upang tanungin si Kiba kung bakit ayaw niya sa mga fallen angels at pari. Sumagot si Kiba na minsan ay iniligtas ni Reyes ang kanyang buhay tulad ng pagliligtas niya sa buhay nito, at iyon ang dahilan kung bakit siya gusto niyang ipanalo nila ang laro para sa kanya. Para sa unang aralin, naglaban ang dalawang lalaki gamit ang patpat, ngunit natalo si Issei, at binatukan ni Kiba ang ulo nito ng patpat dahil sa pagpapabeya sa sarili. Para sa ikalawang aralin, sinasanay ni Akano sina Issei at Asia kung paano idirekta ang daloy ng aura ng kanilang katawan sa isang bahagi upang makapag-concentrate sa kanilang mahika. Habang mabilis na naiintindihan ni Asia ang pagsasanay, nahihirapan si Issei. Pagkatapos ay pinayuhan ni Akano si Issei na bumuo ng isang malinaw na imahe sa kanyang isip upang matulungan siyang makapasa sa hakbang. Sinubukan niyang bumuo ng malinaw na imahe sa kanyang isip, ngunit ang kanyang malikot na pag-iisip ay patuloy na naiisip si Akano na walang saplot. Para sa susunod na aralin, sinasanay siya ni Keniko sa pakikipaglaban, ngunit nauuwi lang ito sa pagiging pambatok niya. Pagkatapos ng sesyon, napagtanto ni Issei na isa lang siyang mahina at taluna na walang kasanayan, ngunit sinisiguro ni Keniko sa kanya na ang bawat isa ay may sariling espesyalidad, at ang kanyang sariling espesyalidad ay marahil ang pagiging cultured niya. Nang dumating na ang oras para sa susunod na aralin, inutusan ni Reyes sina Issei at Asia na magluto bago umalis.
Ginamit naman ni Asia ang kanyang mahika upang painitin ang tubig habang si Issei ay naiwan sa pagbabalat ng sibuyas. Habang nakatitig siya sa mga sibuyas, sinimulan niyang isipin ang makatas na melons ni Akano hanggang sa biglang ang mga sibuyas. Kusang nagbabalat, nagulat, humawak siya ng patatas at naiisip ang mga dibdib ng dalaga, at saka kusang nagbalat din ang patatas. Naalala niya na ang huling beses na nakontrol niya ang kanyang kapangyarihan ay nang naiisip niya ang isang dalagita na walang saplot, at sa pagkaunawa niya rito, sinimulan niyang gamitin ang kanyang isip para balatan ang maraming sibuyas at patatas hanggang sa tinawag ni Asia ang kanyang pansin kung paano niya nagawang tambakan ang kusina. Makalipas ang ilang minuto, umupo sila para maghapunan, at nagsimula siyang isipin ang mga dalagita na walang saplot hanggang sa maghinala si Keniko sa kanya, at mabilis niya itong itinanggi. Pagkatapos ay tinanong ni Reyes ang tungkol sa unang araw niya ng pagsasanay, at nang sumagot siya na siya ang pinakamahina, siya. Pinayuhan siya na sapat na ang kanyang pinahusay na gamit upang protektahan siya, kaya ang kailangan lang niya ay protektahan ang sarili at huwag maging pabigat sa iba. Sumasang-ayon siya sa sinabi ni Asia, ngunit sa kaloob-looban niya, plano niyang protektahan din si Asia dahil siya ang nagpakilala kay Asia sa grupo. Pagkatapos ng hapunan at nang makatulog na ang lahat, palihim siyang pumasok sa kwarto ni Asia at nakiusap na pahiramin siya ng isa sa mga damit nito. Matapos makuha ang damit, nagtungo siya sa gubat upang sanayin ang pagpunit ng damit gamit ang mahika. Dahil sa pagtataka, tumakbo si Asia patungo sa gubat pagkatapos upang tingnan kung ano ang ginagawa niya sa kanyang mahalagang damit, ngunit hindi niya sinasadyang mapunta sa spell na kanyang itinatapon. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Reyes sa kanyang mga kasapi ng grupo ang ugnayan sa pagitan ng mga demonyo, ng mga nahulog na anghel, at ng Diyos, at kung paano ito nakaugnay sa larong paglusob. Lumalabas na ang tatlong grupo ay walang hanggang naglalabanan, na walang sinumang lumalabas na nagwawagi. Ang digmaan ay nagtapos lamang sa mga nasawi sa lahat ng panig, at lubhang naapektuhan ang mga demonyo. Mula sa lahat ng 72 malakas na haligi sa pamilya ng demonyo, ang tanging natitira ay ang kanyang pamilya, ang pamilya ni Sona, at ang pamilya ni Razor. Ipinaliwanag din niya na binubuhay muli ng mga demonyo ang mga tao upang maging kanilang mga tagapaglingkod, dahil ang mga demonyo ay unti-unting nauubos. Ang larong pagsalakay ay ipinakilala noon upang sanayin ang mga lingkod sa kategoryang ito para makakuha sila ng tunay na karanasan sa labanan at bigyan din ang kanilang mga amo ng pagkakataong maipakita ang kanilang kakayahan. Matapos ang lektura, nagpaalam si Akano upang maghanda ng tsaa para sa grupo, at nagpa siya si Asia na sumama, ngunit pinigilan siya ni Issei sa kalagitnaan upang humingi ng paumanhin para sa nakaraang gabi. Tinanong niya noon si Asia kung ano ang alam nito tungkol sa exorcism noong siya ay nasa simbahan. Ilang sandali pagkatapos, nagbigay siya sa kanila ng maikling presentasyon tungkol sa kung paano ipinagbabawal sa mga demonyo ang humawak ng banal na tubig at kung paano nila dapat iwasan din ang Biblia. Kahit na namimiss niya ang pagbabasa nito, dahil siya ay isa ng demonyo, at kapag sinusubukan niyang para buksan ito at basahin ng kaunti, bigla siyang inaatake ng sakit ng ulo na humahadlang sa kanya upang magpatuloy. Ilang oras pagkaraan, lumabas si Issei ng kanyang silid dahil nahihirapan siyang matulog, at doon niya nakasalubong si Reyes. Nag-usap pagkatapos ang dalawa tungkol sa paparating na laro, at binrief niya ito kung gaano kalakas talaga ang pamilya ni Razor, na ano pa taglay pa nila ang kapangyarihan ng immortalidad. Nang marinig ito, humingi ng paumanhin si Issei sa pagsasalita niya nang bumisita si Razor. Kaya napilitan siyang lumaban, ngunit tiniyak niya rito na makikipaglaban din naman siya sa kanya anuman ang mangyari. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit labis itong tutol sa kasal, at sumagot ito na dahil gusto niyang magpakasal sa isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos ay nangako siya na mamahalin niya ito anuman ang pangalan at ranggo nito dahil ito ang kanyang numero 1, ngunit sinabi lang nito sa kanya na hayaan silang ituon ang kanilang pansin sa laban na kasalukuyang nagaganap. Nang marinig ang tungkol sa laban, napag-usapan niya kung gaano siya kawalang silbi sa pagsasanay, ngunit ipinaghihilig lang nito ang ulo niya sa dibdib nito at nangako na bibigyan siya ng kumpiyansa, kaya ang kailangan lang niya ay pakalmeyin ang kanyang katawan at isip. Kinabukasan, sa panahon ng pagsasanay, inutusan niya itong gamitin ang kanyang boosted gear upang lumaban kay Kiba. Ipinatawag niya ang gear, ngunit patuloy pa rin niya itong inutusan na i-boost ang gear hanggang sa napalakas niya ito ng 12 beses.
Pagkatapos ay ipinaalam niya rito na hindi niya sana ito napalakas sa ganoong antas kung hindi para sa kaunting pagsasanay na kanyang dinaanan sa kampo. Sa naipong dagdag lakas, nagpatuloy siya upang labanan si Kiba, at habang ginagawa ito, naglabas siya ng isang pagsabog na nagpatag sa kalapit na bundok. Pagkatapos nito, tinanong ni Reyes si Kiba tungkol sa laro. Kinumpirma ni Kiba na handa na si Issei, kaya bumaling siya kay Issei upang ipaalam dito na siya ay isang mahalagang salik sa laro at ang kanyang lakas ng atake ay lubhang makakaapekto sa daloy nito. Lahat sila ay tumingin sa kanya ng may pagmamahal, ngunit nalaala ni Reyes ang sinabi nito sa kanya tungkol sa pagiging numero 1 niya, at biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa sumunod na linggo, matiyag ang umupo si Issei sa kanyang silid habang naghihintay para sa laro, na magsisimula sa loob ng 1 oras, para bisitahin lamang siya ni Asia na suot ang kanyang damit manga. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito upang magbigay ng moral na suporta. Tinanong kung palagi ba itong nasa tabi niya sa panahon ng laro, at kinumpirma naman nito na oo. Ilang sandali pagkatapos, nagtipon silang lahat sa silid ng club, at pumasok si Sona kasama ang vice-presidente ng paaralan, na ikinalito ni Issei. Ipinaliwanag naman ni Reyes na sila ang mamamahala sa pagsasayal ng laro sa dalawang pamilyang kasangkot. Sumama si Grafia sa kanila di nagtagal upang ipaalam na dadalhin sila sa lugar ng labanan kapag malapit nang magsimula ang laro. Pagkatapos ay nagpaalam si Sona upang bumalik sa silid ng konseho ng mag-aaral para pamahalaan ang pagsasayir. Ngunit bago siya tuluyang umalis, binalaan niya itong mag-ingat dahil tiyak na mandadaya si Razor. Ipinagbigay alam din ni Grafia kay Reyes na panunuorin ng nakatatandang kapatid nito ang laban, na bahagyang ikinabahala ni Reyes. Maya-maya lang, nabuo ang isang magic circle, at tumapak silang lahat dito upang madala sa larangan ng labanan. Ngunit napagtanto nila na nasa clubroom pa rin sila at nagtaka kung nabigo ang pag-teleport. Nagbigay naman si Grafia ng anunsyo upang ipaalam sa kanila na siya ang itinalagang hukom para sa laban at nasa isang replika sila ng kanilang paaralan. Para kumpirmahin, binuksan ni Issei ang pinto, at napagtanto nilang lahat na nasa isang Ultimate Universe sila. Nalaman nila na si Razor at ang kanyang mga kasama ay nasa opisina ng punong guro, kaya kung lusubin nila ang teritoryo nito, ay mapopromote sila. Hindi nagtagal, opisyal na nagsimula ang laro, at sinabihan ni Razor ang kanyang mga kasama na huwag silang pagbigyan dahil gusto niyang basagin ang pagmamataas ni Reyes. Samantala, si Reyes at ang kanyang mga miyembro ay tinatalakay ang pinakaligtas na estratehiya na magagamit nila upang makarating sa opisina ng punong guro. Iminungkahi ni Kiba na dumaan sila sa gym dahil ito ay nasa sentro ng paaralan upang tingnan kung may ilan sa mga kasama ni Razor ang nakapwesto doon. At sumang-ayon si Reyes dahil ito ay parang isang tactical na kalamangan. Sa napagkasundoan yon, inutusan ni Reyes sina Kaneko at Kiba na maglagay ng mga patibong sa kagubatan, at sumunod sila. Inutusan din niya si Aquino na gumamit ng ilusyon na mahika sa kagubatan at sa kalangitan sa itaas nila pagkatapos mailagay ang mga bitag ni Kaneko at Kiba, at sumunod siya. Pagkatapos ay tinanong ni Issei ang kanyang misyon at ang misyon ni Asia. Kaya ipinabatid ni Reyes sa kanila na makakasama niya si Asia dahil ito ang itinalagang nurse na naka-standby dahil sa kakayahan nitong magpagaling, at para kay Issei, hiniling niya na humiga ito sa kanyang kondongan, na ikinagulat nito. Sumunod siya, at agad siyang umabot sa 9 na ulap, kahit pa nasa gitna sila ng isang mahalagang laro. Ang hanggal na lalaki ay nagsimulang umiyak, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuwa siyang ipinanganak siya. Samantala, patuloy na naglalagay ng mga bitag sina Kaneko at Kiba sa kagubatan habang nagpapalabas si Aquino ng ilusyon na salamangka. Sa silid ng club, biglang nakaramdam si Issei ng bagong kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, at nalaman niya mula sa kanya na ito ang sarili niyang likas na kapangyarihan na nakuha niya nang ginamit niya ang natitira niyang pawn para buhayin siya. Gayunpaman, kakailanganin niya ang kanyang boosted gear at matibay na katawan upang makayanan ang kapangyarihan, kaya naman pinagsasanayan niya ito ng husto. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong huwag maging madali sa mga kalaban, kahit na mga babae sila, at ipinangako niyang gagawin siyang ipagmamalaki. Noon din, ipinagbigay alam ni Aquino sa kanya sa pamamagitan ng binabahaging transceiver na ang paghahanda ay natapos kaya nag-leader mode siya at nagsimulang magbigay ng mga utos. Maya-maya, bawat miyembro ng grupo ni Reyes ay lumugar, at sina Kaneko at Issei ay tumungo sa gym, para lang makita sina Mira, Shuellen,
at dalawang kambal na nagngangalang Dalawa at El na naghihintay na sa kanila. Agad naramdaman ni Keniko na magaling makipaglaban si Shu Wellen. Ipinagmalaki ni Issei na kaya niya itong labanan gamit ang kanyang boosted gear, ngunit sinabi ni Keniko sa kanya na iwan sa kanya si Shu Wellen habang siya naman ang lalaban sa iba, at nang maayos na yun, ay nagpatuloy silang salakayin sila. Sa gitna ng laban, hiniwan ni Shu Wellen ang damit ni Keniko, sa gayon ay ginulo si Issei, ngunit nahagis lamang siya ni Mira sa kabilang direksyon. Sa kabila nito, nagpatuloy si Keniko sa laban at sinuntok si Shu Wellen sa tiyan. Nagulat, tinanong ni Shu Wellen ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit kalmadong sumagot si Keniko na siya ang lingkod ni Reyes. Samantala, hinabol ni Nail at Nel si Issei, ngunit nakita niya si Mira na nakaharap sa kanya, subalit mabilis siyang umiwas sa atake nito bago pa man siya nito maabot, habang patuloy naman siyang hinahabol ni Nail at Nel. Pagkatapos ay naglunsad siya ng ganting atake sa pamamagitan ng pag-activate ng kanyang boosted gear, pagkatapos nito ay pinatamaan niya si Nail at Nel, at nang subukang umatake ni Mira, umiwas siya sa atake nito at sinuntok siya bilang tugon. Kahit na ganon, nagtatayo ang mga sisiw upang harapin siya muli, pero inilunsad niya ang kanyang bagong teknik na nag-iiwan sa mga sisiw na walang damit bago tumawa na parang isang kultural na freak. Naalala niya ang pagkakataong nahuli siya ni Reyes sa kanyang spell, at natapos niyang tanggalin ang mga damit nito. Mula noon, palaging nag-aalok si Reyes na tulungan siyang magprakti ng teknik sa kanya hanggang sa maging perpekto siya. Agad na kinumusta ni Reyes siya, at kinumpirma niyang maayos ang lahat, kaya pinilit ni Reyes na lumipat sila sa susunod na plano. Paglabas ng gym, nakita ni Issei at Keniko si Aquino na nasa ganap na mode ng laban, na abala na. Kasama ang ilan sa mga kasamahan ni Razor. Nang makitang nasa ayos ang lahat, inaalok ni Issei ang kanyang kamay kay Keniko upang puntahan at tignan si Kiba, ngunit tumanggi siyang hawakan ito, dahil naniniwala siyang isa siyang kakaibang nilalang na may pinag-aralan. Nagpatuloy siyang maglakad ng mag-isa habang sinusubukan siyang habulin ni Issei, ngunit nakasalubong niya ang isang pagsabog na nagpatamba sa kanya at nawalan siya ng malay. Agad na nagmadali si Issei patungo sa kanya habang si Yuba Luna, na may kagagawa ng pagsabog, ay ngumisi lamang mula sa pinagmamasdan niya sa kanila. Nang makitang si Yuba Luna ang may kagagawa ng atake, agad na nag-alab ang galit ni Issei, ngunit tahimik siyang tinawag ni Keniko upang pag-usapan kung paano niya hiniling na sana'y mas nakatulong pa siya. Tumulong bago tuluyang nawala. Inutusan niya si Yuba Luna na lumapit sa kanya para maglaban sila, ngunit mabilis siyang sinabihan ni Reyes na kumalma dahil si Keniko ay na-transport lang palabas ng larangan ng digmaan dahil tinamaan siya, kaya hindi siya patay tulad ng iniisip niya. Pagkatapos ay inatake siya ni Yuba Luna, ngunit hinaranggan siya ni Aquino at ipinaalam sa kanya na harapin ang iba habang siya ang haharap kay Yuba Luna. Sumunod siya at tumakbo, ngunit biglang hinawakan siya ni Kiba, at nagkaugnayan silang dalawa dahil sa malungkot na pag-alis ni Keniko. Pagkatapos ay nangako silang manalo sa laro, nang biglang inistorbo sila ni Reyes para ipaalam na siya at si Asia ay nagpaplano ng sorpresang pag-atake sa pangunahing base ni Razor, kaya kailangan nilang gambalain. Mga sisiw ni Razor hanggat maaari. Nag-aalala si Kiba na masyadong mapanganib ang hakbang na yon, kaya ipinapalam niya na ang dahilan ng kanyang plano ay para mawala ang tapang sa pakikipaglaban ni Razor. Sa puntong yun, nagpunta ang dalawang lalaki para palabasin sila, at ang kabalyero ni Razor, isang sisiw na nagngangalang Carla Main, ay lumapit sa kanila nang may determinasyong talunin sila ng husto. Dahil si Kiba ang kabalyero ni Reyes, nagpasya siyang harapin ito sa isang labanan, at nagsimula ang dalawa sa isang matinding pakikipaglaban. Nang sa tingin ni Issei ay kailangan lang niyang manood at panoorin silang lumaban, sabay-sabay na lumapit sa kanya ang maraming sisiw. Nang makita na ipinadala ni Razor ang lahat ng kanyang sisiw sa dalawang lalaki, mabilis na ginamit ni Reyes at Asia ang pagkakataong magtungo sa opisina ng punong guro upang maglunsad ng sorpresang pag-atake. Isa sa mga sisiw ang nagsimulang maliitin si Issei, na naging dahilan upang galit niyang pinakawalan ang kanyang boosted gear, ngunit sinabi ng sisiw na hindi siya lumalaban at ipinatawag si Isabela, isang kasamahan. Sa halip, lumapit si Isabela upang labanan siya, ngunit habang umiilag siya sa kanyang mga atake, nagtataka siya kung bakit hindi sama-sama sa laban ang matalas magsalitang sisiw, tanging upang malaman niyang ito pala ang tunay na kapatid ni Razor. Patuloy siyang umiilag sa atake ni Isabela hanggang sa suntukin siya nito, at kahit na patuloy siyang sinasaktan nito,
tumanggi siyang lumaban pabalik dahil nag-iipon siya ng sapat na lakas para sa kanyang boosted gear. Napansin din ni Isabela na iba siya sa huli. Lubusan siyang dinaig ni Myra at pinuri ang pagsasanay ni Reyes. Samantala, patuloy ang matinding laban ni Kiba at Carlamagne, at habang patuloy niyang sinisira ang mga espada nito, patuloy din itong bumubuo ng isa pa dahil mayroon siyang kasanayan na lumikha ng anumang mahiwagang espada na nais niya. Nalibang din si Issei sa kapangyarihan ni Kiba, na naging dahilan lang upang pinatamaan siya ni Isabela sa mukha dahil sa pagkawala ng pokus. Ilang segundo pagkatapos, umiilaw ang kanyang boosted gear, at nagpakawala siya ng isang malakas na putok na halos hindi niya natakasan. Dahil nakita kung gaano kapanganib ang kanyang gear, nagmadali si Isabela na sirain ito, ngunit ginamit lang niya ang kanyang espesyal na tekniko sa kanya, pagkatapos ay isinasaulo niya ang imahe ng kanyang katawan ng walang damit para sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay ginamit niya ang boosted gear upang ilunsad ang huling atake sa kanya, at agad siyang naglaho. Samantala, sa wakas ay nakilala ni Reyes at Asia si Razor, ngunit sa kasamaang palad, inaasahan na sila ni Razor. Ang kapatid ni Razor at ang iba pang mga kasama ni Razor ay hinintay at sabay-sabay siyang inatake, tinatawag siyang tanga dahil hinahayaan niyang idikta ng kanyang sibilisadong isip ang kanyang pamamaraan sa proseso. Habang patuloy nilang inaatake siya, biglang inatake ni Razor si Reyes nang hindi inaasahan, na nagpasigaw kay Issei sa kanya. Ngunit sumagot siya na maayos lang siya at dapat niyang pagtuunan ng pansin ang pagtalo kay ang kanyang mga kalaban sa halip. Sumunod siya at patuloy na ipinagtanggol ang sarili mula sa isa sa mga sisiw na umaatake sa kanya. Sa proseso, inactivate niya ang kanyang boosted gear sa Ultra Mode, para lang makita na nag-upgrade ang gear ng sarili nito. Namangha sa kanyang nakita, tinawag niya si Kiba upang palayain ang sarili nitong Sacred Gear, at agad namang sumunod si Kiba. Kaya ang anyo ng espada ni Kiba ay nakabuo ng koneksyon sa kanyang boosted gear. Dahil doon, ang gear ni Issei ay gumawa ng maraming espada na nagsimulang tanggalin ang iba pang mga sisiw ni Razor na nasa laro pa rin ng sabay-sabay. Tuwang-tuwa, nagdiwang siya, para lang makita na natanggal na si Akano. Habang pinoproseso pa kung paano ito nangyari, bigla niyang nakita na natanggal na rin si Kiba, para lang malaman niyang gawa ito ni Yuba Luna. Samantala, galit na nagpakawala ng spell si Reyes kay Razor bilang ganti sa pagtalo sa mga miyembro ng kanyang grupo, ngunit nakaligtas si Razor sa atake at binalaan siyang mag-ingat. Habang nangyayari ito, mabilis na ipinaalam ni Yuba Luna sa kapatid ni Razor na kinailangan niyang gamitin ang Phoenix Tears para tanggalin ang mga miyembro ng grupo ni Reyes. Si Issei, na nakikinig sa usapan, ay nagsabing nagdadaya sila. Ngunit ipinaliwanag ng kapatid ni Razor na mayroong panuntunan na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ito ng 2 beses sa laro at nagmamayabang. Tungkol sa kung paano tanging ang kanyang pamilya lang ang makakagawa ng bagay na iyon. Nang marinig ito, agad na umakyat si Issei sa bubong upang tulungan sina Reyes at Asia, ngunit sumama rin si Yuba Luna kay Razor at humingi ng pahintulot na supulan sila. Naiinis, naglunsad si Reyes ng maraming atake kay Razor, ngunit gaya ng dati, wala itong epekto sa kanya, at pinayuhan niya itong magbitiw na lang. Ngunit tumanggi pa rin siya, kaya sinabi ni Razor kay Yuba Luna na ipagpatuloy ang plano. Samantala, ginamo ni Asia ang pinsalang natamo ni Issei sa takbo ng kanyang laban, at pinasalamatan niya ito. Maya-maya ay inistorbo ni Yuba Luna ang kanilang masayang sandali upang magpakawala ng salamangka kay Asia, ngunit pinoprotektahan ni Issei. Sa kanya habang mabilis na lumapit si Reyes upang tingnan kung maayos lang siya, para lang makita niyang nawalan lang pala ito ng malay. Kahit na hindi gumana ang pagtanggal kay Asia, masaya si Razor na nawalan siya ng malay at hindi na niya magagamot ang mga sugat ni Reyes at Issei. Pagkatapos ay sumugod si Issei patungo kay Razor, pero nadapa at bumagsak lang siya sa kalagitnaan. Nagsimula siyang dumura ng dugo dahil labis niyang nagamit ang kanyang boosted gear. Dahil dito ay nagalit si Reyes, at patuloy siyang naglunsad ng mga atake kay Razor, ngunit patuloy lang na nagre-regenerate si Razor. Desididong protektahan sina Reyes at Asia, mahinang tumayo si Issei upang ipagpatuloy ang laban, ngunit lalo lamang itong ikinagalit ni Razor, at nagpasya siyang tapusin na siya ng tuluyan. Mabilis na tumakbo si Reyes para pigilan si Razor sa tuluyang pagtalo kay Issei at ipinaalam kay Razor na tatanggapin niya ang pagkatalo, na ikinagulat ng husto ni Issei. Kinabukasan ng gabi,
Nagising si Issei mula sa isang kakaibang panaginip kung saan biglang sinabi sa kanya ng isang dragon na naninirahan ito sa kanyang kaliwang braso. Noon din, bumisita sa kanya si Graphia at kinumpirma sa kanya na nanalo si Razor sa laro. Gayunpaman, tumanggi siyang maniwala na sumuko si Reyes, at ipinaalam ni Graphia sa kanya na ito ay dahil si Razor ay malapit ng tuluyang matalo siya. Dahil hindi na niya matandaan ang nangyari, sinimulan niyang mag-isip ng malalim upang maalala ang nangyari. Ngunit ang tanging naaalala niya ay si Reyes na umiiyak at pinupuri siya sa kanyang pagsisikap. Umiyak siya dahil akala niya ay kasalanan niya ang pagpapakitang gilas bago magtanong tungkol sa iba. Sumagot siya na si Asia ang inatasan na magbantay sa kanya, ngunit ang iba ay mga attendant ni Reyes para sa kanyang engagement party kay Razor. Dahil dito ay naalala niya ang panahong sinabi nito sa kanya na gusto niyang magpakasal sa isang tunay na nagmamahal sa kanya. At agad siyang nakonsensya dahil sa pagkabigo nito. Pinaalalahanan naman siya ni Graphia na sumusunod lamang si Reyes sa desisyon ng kanyang pamilya, kaya dapat na niyang tigilan ang kanyang main character syndrome. Gayunpaman, naniniwala siyang pinipilit si Reyes sa kasal na ayaw niya, at ang katotohanang isang hamak na tulad ni Razor ang kanyang pakakasalan ay lubhang ikinagagalit niya. Nang makita ang ugali niya, pinuri siya ni Graphia dahil laging bukas ang loob niya at inabot sa kanya ang isang card na bigay ng asawa niya na magagamit niya upang mag-teleport sa engagement party. Sa pag-aakalang siya ang magiging kasama niya, tumanggi siya, ngunit nang malaman niyang gustong-gusto ng nakatatandang kapatid ni Reyes na papuntahin siya sa piging at ibalik si Reyes, tinanggap niya ito. Matapos umalis si Graphia, pumasok si Asia sa silid at, nang makita siyang maayos, agad siyang yamakap sa kanya dahil inakala niyang mamamatay ito. Pagkatapos ay hinaplos niya ito at ipinaalam sa kanya na sasanduan niya si Reyes, kaya naman nagmakaawa si Asia na isama siya. Gayunpaman, tiniyak niya rito na hindi na niya kailangang mag-alala sa pagsunod sa kanya at nangako upang bumalik kasama si Reyes. Samantala, naghahanda si Reyes para sa kanyang engagement party, nagtataka kung bakit kailangan niyang magbihis na parang ikakasal. Sumagot si Razor na yun ang perpektong damit upang ipakita sa mundo ng demonyo ang matibay na ugnayan ng kanilang mga pamilya. Ipinaalam din niya sa kanya na ang kanyang aktwal na damit pangkasal ay magmumukhang nabibilang sa isang red carpet ng Met Gala bago siya umalis. Pagkatapos niyang umalis, minura ni Reyes si Razor dahil sa napakapangit nitong panlasa sa pananamit bago naalala kung paano halos mawala ng buhay si Issei sa laro at kung paano niya sinisi ang sarili sa halos pagkawala nito. Ang bulwagan para sa engagement party ay puno ng mahalagang dignitaryo mula sa iba't ibang dako. At ipinagyayabang ng kapatid na babae ni Razor kung paano nanalo ang kanyang nakatatandang kapatid ng kasintahan sa pamamagitan ng isang laro ng pagsalakay. Pagkatapos nyon, nagpakita si Razor upang pormal na salubungin ang mga bisita sa kanyang salo-salo ng pagpapakasal. Ipinatawag niya si Reyes upang ipakita sa mga bisita bilang kanyang kasintahan, tanging para biglang sumugod si Issei upang guluhin ang salo-salo. Ang hanggal na lalaki ay ipinagyayabang pagkatapos kung paano ang pagkabirhe ni Reyes ay sa kanya, at biglang ipinag-utos ni Razor sa kanyang mga gwardya na dalhin siya. Pagkasabi nito, agad na sumugod sina Aquino, Kaneko, at Kiba upang tulungan ang kanilang matalik na kaibigan, si Issei. Nagpasalamat si Issei sa kanilang tulong, at habang sinusubukan pa ring intindihin ni Razor kung ano ang nangyayari, biglang nagpakita si Cersei, ang nakatatandang kapatid ni Reyes at isa sa mga Satan. Kilala at pinupuri si Razor sa pagpapaganda ng panunood ng laro ng paglusob, kahit na ang halos panalo niya laban sa kanyang kapatid na babae na walang karanasan ay medyo malayo sa katotohanan. Ipinabatid din niya rito na gusto niya ng isang bagay na engrandi para sa engagement party ng kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya naman nag-abot siya ng imbitasyon kay Issei, dahil nais niyang makita ang kapangyarihan ng dragon na taglay nito. Hinamon niya pagkatapos sina Razor at Issei na maglaban. Ipinangako ni Razor na paiinitin niya ang laban kay Issei gamit ang kanyang apoy bago pa man ito magpakasal, ngunit hiniling lamang ni Issei si Reyes bilang kapalit ng pagpanalo sa laban. Di nagtagal, nagsimula ang laban ng dalawa, at upang ipakita na seryoso siya, ginamit ni Issei ang tulong ng dragon sa kanyang kaliwang braso upang magbagong anyo bilang isang low-budget na Iron Man bago gumamit ng ipinagbabawal na galaw ng mahika upang maglunsad ng pag-atake kay Razor, ngunit bahagya itong hindi tinamaan ni Razor. Dahil sa kanyang kapangyarihan at bilis, nagtataka si Razor kung ano ang pinagkakaabalahan ng paslit at sinimulan siyang pinsalay ng matindi,
dahilan upang ang dalawa ay magbanggaan. Sa pagbagsak niya sa lupa, napagtanto ni Issei na mahusay pala lumaban si Razor dahil sana'y lubha na siyang napinsala kung wala ang baluti. Nagpatuloy ang dalawa sa paglaban hanggang sa biglang samuka ng dugo si Razor dahil tinamaan siya ni Issei ng krus na hiniram niya kay Asia habang si Razor ay abalang-abala sa pakikipaglaban. Nakita kung paano hindi siya inapektuhan ng krus, kinumpirma ni Razor na pinalitan niya siguro ang braso niya ng braso ng dragon. Nagsimula si Issei na sumugod para sa huling atake, ngunit nawala ang kanyang baluti sa kalagitnaan dahil naubusan siya ng itinakdang oras para gamitin ito. Tinanong niya ang dragon na nagbigay sa kanya ng baluti kung ano ang gusto nito kapalit ng baluti, ngunit sinabi ng dragon na masyadong mahina ang kanyang katawan para magkaroon nito. Sa kabutihang palad, nailipat na ng dragon ang ilang kapangyarihan sa kanyang boosted gear, at habang siya ay patuloy na lumalaban, biglang hinawakan siya ni Razor at ipinangako na papatahimikin siya ng tuluyan. Binuksan naman ni Issei ang hawak niyang banal na tubig at ibinuhos ito sa kanya bilang depensa, na nagdulot upang ang ulo ni Razor ay nagsimulang uminit ng matindi. Gamit ang lahat ng teknik na itinuro sa kanya ng kanyang mga kaibigan, sinuntok ni Issei si Razor sa tiyan at agad itong lumuhad, ngunit bago pa maihatid ni Issei ang pangwakas na atake, hinaranggan siya ng kapatid ni Razor. Sa sandaling yun, nagsimulang gumuho ang lugar ng paligsahan, dahilan upang mawala ng balanse si Issei. Mabilis na nahuli ni Riez si Issei bago pa siya lubusang maapektuhan ng init at pinasalamatan siya sa pagliligtas dito. Pagkatapos ng laban, umalis si Issei kasama si Riez sakay ng isang griffin at habang nasa daan. Tinawag siyang tanga ni Riez dahil sa pagkawala ng kanyang braso dahil sa kanya. Ngunit masaya lamang siya na naibalik niya ito at ipinangako niyang ililigtas siya palagi sa tuwing nasa panganib ito. Agad siyang hinalikan ni Riez bilang tugon, na lubos na ikinabigla niya. Kung napanood mo ang anime recap na ito at natapos mo, ipaalam mo sa akin sa comments kung sino ang mas gusto mo sa grupo ni Riez. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps na tulad nito. Kapayapaan.